Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Yung may breaking news ngayon mga kababayan. Ayan o, breaking news. Supreme Court order Sara Duterte to comment on House impeachment appeal. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, the Supreme Court has ordered Vice President Sara Duterte at yung abogado nito na si Israelito Torion na mag-submit ng comments on the appeal filed by the House of Representatives kahapon seeking to reverse the court's July 25 ruling which declared the impeachment complaint unconstitutional. Ganon lang po. This is a legal battle mga kababayan. Nasabi nga natin, yung decision ng Supreme Court hindi pa man final. At based sa history ng mga decisions ng Supreme Court, kahit in bank, unanimous pala, hindi in bank, kahit unanimous, may mga pangyayari, mga kababayan, sa history ng mga pagdidesisyon ng Supreme Court na nababago pa rin. Kasi kahit po Supreme Court sila, hindi man sila po infallible. Kaya nga nagdidesisyon sila, mga kababayan, na tulad nitong nangyari kay Sara Duterte, hindi po siya final para mapag-aralan. Although may mga diferensya na talaga na nakita yung mga legal luminaries na dapat na niya sa mga sensitibong kaso tulad nito before sana na nagpalabas ng desisyon. Sabihin pang hindi final. Ito mga sinabi po ng hindi mga ordinaryong abogado, kundi mga former Supreme Court justices, senior associate justices ng Supreme Court, pati mga constitutionalists. Dapat na niya, may oral arguments. Walang oral arguments, mga kababayan, na pinatawag yung Supreme Court. Basta na lang nagdesisyon, kaya suspect po. Kaduda-duda, madaling sabi. Bakit nangyari ang ganon? Di ba? But anyway, hindi pa man po siya final. Kaya nga po kahapon nag-submit ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General. Si Speaker Martin Romualdez nagpalabas mismo ng statement kahapon. Hindi pa lusot si Sara Duterte. So sabi rito, Duterte and Torion were given 10 non-extendable days from receipt of notice to comply. Kaya bukas po magsisesyon yung Senado para talakayin po itong impeachment complaint ni Sara Duterte. Ang panawagan ng mga minority senators, huwag nilang madaliin kasi may motion for reconsideration pa. Pero desidido talaga po itong si Bato de la Rosa kasi naniniwala siya, guided by the Holy Spirit daw siya. Pero pag rinilroad nila ito, baka mag people power na yung mga tao. Kasi alatado na, mga kababayan, talagang gusto nilang i-cover up. Kung mag people power na po, di okay na. Di ba? Para diretso na nating i-abolish yung Senado. Nakakaya na po ang mga ginagawa ng ating mga senador. So sabi dito sa balita ngayon, in its 70-page motion for reconsideration, the House of Representatives, through the Office of the Solicitor General, argued that the impeachment process should not be encumbered by requirements and technicalities not explicitly stated in the Constitution. Yung mga rekisitos na hinihingi po ng Korte Suprema, wala man sa Konstitusyon. Yung hinihingi sa Konstitusyon na forthwith, hindi man kinumply ng Senado. Yan ang mali. Yung Supreme Court naman po, may hinihingi na mga requirements, wala sa Konstitusyon. Yung Senado, yung mandato ng Konstitusyon, ayaw sundin. Ngayon hindi mo na maintindihan, mga kababayan. Yung mga marurunong dito sa ating bansa, nawala na yata sa direksyon yung pag-iisip. Nawala sa katinuan. Sabi ng forthwith, inupuan tinulugan. Kung ano yung sinasabi ng Konstitusyon, ayaw sundin. Ngayon, yung wala sa Konstitusyon, gustong ipasunod. Gustong i-implement. Kaya, hindi po nanahimik yung Congress. Hindi niya tayo mananahimik. Kaya nag-file sila ng motion for reconsideration kahapon. So sabi dito as a background, in its ruling, the Supreme Court said
The Supreme Court laid down a 7-point guideline to ensure fairness in the impeachment proceedings. This include providing the respondent with a copy of the articles of impeachment and the supporting evidence, as well as granting reasonable time to respond. While the House acknowledged that due process must be observed, it emphasized that the Constitution already guarantees this under Article 11 Section 3 through the Senate impeachment trial. Pag binasa mo, tama po ang argumento ng Congress. Ang due process nandun sa impeachment trial. Ang Congress po, malinaw, mag-initiate man lang sila ng impeachment. Ang trial sa Senado, napakalinaw yun eh. Kasi kung bibigyan pa ng pagkakataon, yung akusado sa Congress po, ang hearing niyan sa Congress na. Yung trial, hindi na sa Senado. Hati yung trabaho. Initiation sa House of Representatives. Tapos isisend sa Senado for trial. So that is due process. Hindi daw binigyan ng due process. Anong hindi binigyan? Na magsisimula pa nga lang ang trial. Kaya lang pinipigil ang trial. Yan ang problema. Anong mabigyan ng due process? Malinis yung pangalan kung walang pagkakasala. Kung pinipigil yung trial. Tama po ang mga argumento. So ngayon, ito si Bato de la Rosa. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi rito. Sabi niya, 4 against 20, magiging mainit ba yan? Tinatanong kasi siya kung magiging mainitan ang debate bukas. Sagot ni Bato de la Rosa, 4 lang kontra 20, magiging mainit ba yan? So, ini-small niya mga kababayan ang abilidad ng mga nasa minority. Kasi siyempre, pagdating sa botohan, talo. Marami sila. Yan ang pinagmamalaki mga kababayan itong Bato de la Rosa. Ang tanong nga, majority kayo na kaalyado ni Sara Duterte. Bakit kayo natatakot na idiretso ang trial? Na pagdating sa botohan, acquittal. Sigurado ang acquittal. Kasi kung hindi titingnan ng ebidensya, pakikinggan lang pagkatapos magboboto for acquittal, dati nang talo ang impeachment trial. Pero bakit hindi ninyo inayaan? Yan ang malaking tanong na ang sagot, alam na natin, na-discuss na natin dito kasi napakalakas ng ebidensya. Mahirapan sila na baliktarin ang mga testimonya sa pagharap ng mga testigo laban kay Sara Duterte. And it will be a political suicide on their part kung kitang-kita ang malakas na ebidensya pero inakwit nila. Kaya ang gusto nila, dismissal without trial. Yun ang malinaw po. Nag-game plan nitong mga Duterte senators. Ito si Bato de la Rosa, pakinggan natin. Salita na Supreme Court eh. Ang desisyon na Supreme Court, debate pa tayo. Di ba? Para sa akin, hindi ako lawyer, kasi pero naniwala ako that nobody is supreme at above the Supreme Court. Except God. God lang. Pero all other agencies or other branches of the government, equal branch yan. Pero alam natin, ang Supreme Court, yan ang tinahasa ng konstitusyon na mag-interpret ng lahat ng mga lita. Hindi nga final pa. May motion nga for reconsideration. Hindi naman, diskutuhin ko rin yung pag-iusap ni Ispe na magkakaroon ng debate. Paano mapagiging ang sides ng apat na gustong pagbaliban? Ano yung pakinggan natin? Hindi na maganda dyan, pakinggan natin para malaman natin yung side nila. Pero sa akin, pag tinatawag mo ako, there's still a need for debate. I don't think so. Case closed as far as I'm concerned. Because, iba yung MR. Yung MR, may yung sa amin naman is how to interpret the ruling of the Supreme Court. Sinabi na Supreme Court, yung kanyang decision is immediately executory. Ha? Tama ba yung gusto? Immediately executory. So, dapat i-execute natin sundin ng Supreme Court. So, gabi na kayo dapat maghintay ng resulta ng motion for reconsideration kasi nag-file na po yung House, sir. Kasi tingnan natin bukas kung ano magsipaglabasan. Sa akin yung salita ng pagkapos. Kaya ito ako, I have very much inclined to support and obey the decision of the Supreme Court.
Gustong i-railroad po ng majority kahit na may motion for reconsideration. Pero tingnan na lang natin bukas po. Ngayon, i-share ko itong sinabi po ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascona. Sabi po niya, the Supreme Court themselves are the Supreme Court members are themselves impeachable officials. So they cannot be the ones to define the rules for their own possible impeachment. Iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona na hindi po pwedeng itakda ng mga maestrado ng Korte Suprema ang mga rules sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sila mismo ay pawang impeachable o maaaring patalsikin sa pwesto. Bilang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, sinabi ni Ascona na pinadali ng 1986 Constitution Commission ang pagsusulong ng Kamara ng impeachment at pagkukonvict ng Senado sa tiwaling opisyal to make accountability easier to enforce. Pero naging komplikado umano ito sa naging desisyon kamakailan ng Supreme Court dahil sa pagtatakda ng mga bagong requirements sa Kamara. Binigyang diin ni Ascona na ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-impeach ng opisyal ng gobyerno at ng Senado na magsasagawa ng paglilitis ay constituent powers. And the cardinal rule in regard to constituent powers is that where the Constitution puts it, there it should lie. Giit pa ni Ascona para ipuntong hindi tamang nagtatakda ang Supreme Court ng mga panuntunan sa pag-i-impeach ng mga opisyal ng gobyerno tulad nila. This would go against the very heart of due process. No one can be judged in one's own case, sabi ni Ascona. Kahit hindi po abogado, maintindihan ang tamang punto. Tama ang punto ni Ascona. At si Ascona hindi lang ordinaryong abogado. Dati siyang Associate Justice ng Supreme Court at framer ng Konstitusyon. But anyway, abangan na lang po natin bukas.